for today's vlog, maglalagay kami ng mga poste dito sa payag para mas lalong tumibay. Dahil alam din ng mga nakapunta dito na kapag naglalakad ka nga lang ay talagang gumagalaw etong payag. Kaya naman nagpakuha kami ng kahoy kay Uncle Danny tsaka Munoy Domingo para dalhin dito sa payag. Bale, 4 na mahahabang kahoy nga pala yung pinakuha namin. Pagkatapos nilang kunin, etong at diniretso na kaagad nila dito sa payag para matrabaho kaagad. At dahil ibabaon yung mga kahoy, kaya kailangan talaga na mahaba. Nauna nga pala silang pumunta dito at sumunod na lang kami. At dahil hindi naman ganun katagal yung paglalagay nila ng kahoy, kaya naman hindi na kami nagbaon ng kanin, bali tinapay na lang yung dinala ko tapos tubig. Nung matapos nga pala naming maipatayo etong payag, talagang kailangan nitong lagyan ng grease dahil talagang gumagalaw to kahit naglalakad ka lang. Kailangan din talaga na patibayin etong payag lalo na kapag beer months dahil dyan talaga yung maraming bagyo yung dumadating. Pera pa nga dyan dahil nakikilala na etong payag, nakikita nila sa mga videos ko, maraming gustong pumunta kaya kailangan din talagang patibayin. Madami-dami na nga din pala yung mga nakapunta dito, minsan nga grupo-grupo pa sila. Tulong-tulong na nga lang pala sila Papa, si Mr., si Munoy Domingo, tsaka si Uncle Danny sa pagbabaon nitong kahoy. Hindi din kasi to kakayanin ng isang tao lang o 2 tao lang. Mas maganda talaga na tulong-tulong sila para mas madali. Bukod doon, mahirap din talaga magbaon ng kahoy dito sa dagat dahil kailangan merong tagahawak ng kahoy tapos may sisisid sa ilalim. Tignan nyo yung napakahabang kahoy kanina, nung babaon ganyan na lang siya kataas. Kumuha na nga lang pala ng pako si Munoy Domingo dahil siya naman yung nandito sa taas, kaya siya na lang yung magpapako. Pagkatapos niyang ipako yung kahoy, eto at bababa na siya dahil kailangan din nilang itali. Gumamit na nga lang pala sila ng makapal na nylon para daw talagang mas matibay at hindi masyadong gumalaw etong payag. May mga nagtatanong nga pala kung hindi nga daw ba masisira etong payag kapag malakas yung bagyo. Simula nga pala nung matayo etong payag, hindi pa to nadadaanan ng bagyo. Kaya kahit ako hindi ko din alam kung anong isasagot sa inyo, pero yung mga payag na nakatayo dito na malapit dito sa payag namin, hindi naman nasisira. Mga 4 o 5 taon na ata yan na nandyan, pero tignan nyo, andyan pa rin, nakatayo pa rin. Oh, kinato nga. Burbog na tapos na daw. Ayan na. Oh, ayun. Oh. Ta. Ato. Nanupot. Sabi ko na sa inyo, napakahirap talaga ibaon yung kahoy. Kitang-kita nyo naman yung effort nila. Bali pa eggs nga pala yung style ng ginawa nila. Tinali ng maayos, tapos pinako din ng maayos. Kinuha na nga pala nila dito yung 2 pang kahoy para ilagay naman sa pinakagitna nitong payag. Nakabutang. Dahil sa gitna ng payag nila ilalagay etong kahoy, kaya naman dito ako bumaba sa ilalim. Tayo dokot. Ito na, nahulog pa. Sipa kaya. Nung nalagyan na ng kahoy pampatibay etong payag, hindi na masyadong magalaw. Hindi tulad ng dati, maglalakad ka lang talagang gumagalaw. Ngayon kahit magtsatsaka dito sa payag, hindi na nakakahilo. Hanggang dito na nga lang pala muna ang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vlog.